Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. At ngayong gabi po ay tayo po ay pangunahan ni Brother Cedric Isidro, pero bago po iyan ay tayo po na ay mag-umpisa ang ating opening song at at po yan ang opening prayer na ibabahagi sa atin ni Sister Claire. At pagkatapos niya pong mag-pray ay doon na po tayo makarinig ng mensahe na ibabahagi po sa atin ni Brother Cedric. Then pagkatapos po niyang mag-message ay pwede po tayo magbahagi ng ating insights or magbigay po ng ating karagdagan. At pagkatapos po noon ay tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer po ni Kuya Ben. Kuya Ben is the rehab po.
Tayo'y manalangin. Ama naming banal na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa lahat ng pagpapala na inyong ibinigay, maging sa mga pagsubok na nagpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Sa oras pong ito na kami ay makikinig ng iyong salita, hinihiling namin ng iyong karunungan at gabay. Naway maunawaan namin ng lubos ang mensaheng aming maririnig at iyong tulungan ang aming tagapagsalita na may pahayag ito ng malinaw at may kapangyarihan upang maabot ang puso ng bawat nakikinig. Panginoon, naway may tanim ang iyong mga salita sa aming puso at may sabuhay din ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami ay maging mabuting halimbawa at ikaw ang makita sa amin. Ipinapanalangin din po namin ang mga mahal namin sa buhay. Samahan mo sila sa kanilang pinagdaraanan at bigyan ng lakas at pag-asa sa gitna ng kanilang mga suliranin. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po kami at patuloy na baguhin ayon sa iyong kalooban. Panginoon, wala po kaming magagawa kung wala ka, kaya't ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala at dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang title po ng devotional po natin ngayon ay To Lift the Most Sinful, sa libro pa rin po na God's Amazing Grace, April 20. Sabi po sa James 4 verse 6, But he giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Mary had been looked upon as a great sinner, but Christ knew the circumstances that had shaped her life. He might have extinguished every spark of hope in her soul, but he did not. It was he who had lifted her from despair and ruin. So, ang tinutukoy po dito ay si Mary Magdalene, na kung saan po ay tinitignan siya ng maraming tao bilang napaka makasalanang tao. Ngunit alam po ni Jesus ang mga pangyayari sa buhay po ni Maria. Hindi po inalis ng ating Panginoon ang pag-asa kay Maria, kundi binigyan niya po ito ng bagong pag-asa. Nauunawaan po ng ating Panginoon Jesus ang ating mga pinagdadaanan at kung ano man ang dahilan kung bakit tayo po ay nagkakamali at nakakagawa ng kasalanan. Hindi po siya, ang ating Panginoong Hesus, tumitingin sa ating panglabas na anyo. Ngunit mas tinitignan niya po kung ano po yung nasa puso po natin. 7 times she had heard his rebuke of the demons that controlled her heart and mind. She had heard his strong cries to the Father in her behalf. She knew how offensive is sin to his unsullied purity, and in his strength she had overcome. 7 beses po na narinig ni Mary Magdalene ang pagpapaalis ni Jesus sa mga demonyo na nagkokontrol sa isip at puso ni Maria. Narinig niya kung paano siya ipinapanalangin ni Jesus sa Diyos Ama at alam niya kung gaano ito ka-offensive ang kasalanan. At sa pamamagitan ng
kalakasan ng strength and purity ni Jesus ay napagtagumpayan niya ito. So kung tayo man po ay nakagawa ng mga kasalanan, ay hindi po natin ito mapagtatagumpayan na maalis or hindi na maulit kung hindi po natin kasama ang ating Panginoong Hesus. Sana po lagi po nating isik ang presensya po ni Jesus upang mapagtagumpayan po natin ang mga kinakaharap nating mga pagsubok, lalong-lalo na po kapag tayo po ay nakakaramdam ng mga temptations, ay patuloy po nating hanapin at hingan ng tulong si Jesus. When to human eyes her case appeared hopeless, Christ saw in Mary capabilities for good. He saw the better traits of her character. The plan of redemption has invested humanity with great possibilities, and in Mary these possibilities were to be realized. Through His grace, she became a partaker of the divine nature. The one who had fallen and whose mind had been a habitation of demons was brought very near to the Savior in fellowship and ministry. Kung sa mga mata ng tao po ay wala na pong pag-asa si Maria, nakita po ni Kristo ang kabutihan na maaring lumago sa kanya. Nakita ni Kristo ang magagandang asal niya at ang plan of redemption na ipagkakaloob sa mga tao ay pinatunayan ni Maria na malaki ang posibilidad na ma-realize ito. At sa pamamagitan ng grace o biyaya ng Diyos, si Maria po ay nagbago at mas naging malapit pa sa Diyos. So nakikita po ng Diyos na lahat po tayo ay pwede pong magbago. Nakikita rin niya na meron tayong mga potensyal kung ano ang maaari nating maging at hindi lamang kung ano po tayo ngayon. It was Mary who sat at his feet and learned of him. It was Mary who poured upon his head the precious anointing oil and bathed his feet with her tears. Mary stood beside the cross and followed him to the sepulchre. Mary was first at the tomb after his resurrection. It was Mary who first proclaimed a risen Savior. Si Maria ay ang siyang naupo sa paanan ni Jesus upang matuto. Siya rin ang nagbuhos sa ulo ng ating Panginoong Hesus ng mamahaling langis at pinunasan ang kanyang mga paa ng kanyang luha. Si Maria din ay nanatili sa krus at sumunod hanggang sa libingan, at siya ang unang nakakita at nagbalita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Makikita po natin dito na ang tunay na binago ng Diyos ay mas nagiging tapat at malapit po sa Kanya. Ang dating makasalanan ay mas nagmamahal at nagkakaroon po ng katapatan sa Diyos. Hindi lang po basta nagbago si Mary, ang kanya pong buhay ay isang patunay na makapangyarihan po ang grace ng ating Panginoong Diyos. Jesus knows the circumstances of every soul. You may say, I am sinful, very sinful.
you may be, but the worse you are, the more you need Jesus. He turns no weeping, contrite one away. He bids every trembling soul take courage. Freely will He pardon all who come to Him for forgiveness and restoration. So, napakaganda po ng sinabi dito po. Ano po? Alam po ni Jesus ang kalagayan nating lahat. Kahit na sabihin na tayo ay makasalanan, hindi tayo itataboy ng Panginoon kung tayo ay lalapit sa Kanya at pagsisihan ang mga kasalanan nating ito. Handa po siyang magpatawad at magbigay ng panibago pong simula para sa atin. The souls that turn to Him for refuge, Jesus lifts above the accusing and the strife of tongues. No man or evil angel can impeach these souls. Christ unites them to His own divine human nature. Ang mga kaluluwa na lumalapit kay Jesus ay Kanya itong itinataas na mas higit pa sa mga paratang at paninira ng iba. Walang sinumang tao o kahit masamang anghel ang maaring magparatang laban sa kanila. At inuugnay ni Kristo ang mga kaluluwang ito sa kanyang sariling banal at makataong kalikasan. Sinasabi po dito na kapag tayo po ay lumapit kay Jesus, dapat po ay hindi tayo matakot sa mga panghuhusga o pwedeng chismis na maaari nating marinig sa iba. Dahil meron po tayong tagapagtanggol at yan po ay si Jesus. Hindi lamang niya po tayo pinatawad, inaangat niya pa tayo sa mas mataas pong kalagayan. Ibig sabihin po, ang ating pagkatao ay unti-unti niyang binabago upang mas maging katulad niya tayo. To those who with steadfast perseverance strive to reveal the attributes of Christ, angels are commissioned to give enlarged views of His character and work, His power and grace and love. Thus, they became partakers of His nature. Sa mga tao pong matyaga at nagsisikap na ipakita po ang katangian ni Kristo, ang mga anghel po ay inutusang tulungan sila upang mas maunawaan ang character at gawain ni Kristo. Pati na rin po ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang biyaya at pag-ibig. Sa ganito pong paraan, sila po ay nagiging kabahagi ng kanya pong nature. Ipinapakita po dito na bilang isang mga Kristiyano ay hindi lang po dapat tayo maniwala. Dapat po patuloy din po tayong sumikap na maipakita sa ibang mga tao ang character po ni Jesus. Tulad po kung paano po siya magmahal, ang kanya pong kabutihan, kung paano po siya magpatawad, at kung gaano po siya ka-humble. So sa devotional pong ito ay makikita po natin na wala pong taong masyadong makasalanan na hindi kayang baguhin ng Diyos. So kahit po gaano kalala or kasama ang
mga kasalanan natin or ang mga nakaraan po natin, ay may pag-asa pa rin tayo kay Jesus. Bibigyan niya po tayo ng pagkakataong para magbago. At nagsisimula po ang mga pagbabagong ito kapag po tayo ay humingi ng kapatawaran, nagpakumbaba po tayo at lumapit po tayo sa Kanya. At kailangan lang po nating aminin at isik na kailangan po natin siya. Makikita din po natin ang tunay na pagbabago kung paano po tayo mamuhay. Hindi lang sa salita, kundi pati po sa actions kung paano po tayo magmahal at maging tapat. At habang patuloy tayong sumusunod, ay unti-unti tayong nagiging katulad po ni Jesus. Hindi po instant ang pagbabago, pero tuloy-tuloy ito habang kasama po natin siya. Siguro po yun lamang po ang ma-share ko po. And maraming salamat po sa ating lahat at magandang gabi po. Ben, maganda. Maraming salamat po, Kuya Cedric, sa inyong pinahagi sa amin. Di ko kasi masyadong narinig kasi ang ingay po dito sa daan. Tapos, ewan, parang busy po ng daan ngayon eh. Yung topic natin ngayong gabi is to live the most full. Si Mary po, di ba, yung dito, yung topic dito. Tapos, si Mary is yung Mary Magdalene is siya daw siya yung yung dinidescribe dito na great sinner, yung great sinner nga. Which is, pero may purpose din yung wait lang, maingay kasi. Okay lang, Christy, hindi namin naririnig. Di po marinig? Ay, marinig po? Hindi namin naririnig yung background noise. Okay, sige. Sige po. Si Mary po, di ba, yung tinutukoy dito? Which is, siya daw yung greatest sinner. Pero yung Panginoon ay gumawa talaga ng paraan para po mabago yung buhay niya. And ito talaga yung napapansin ko talaga sa pag gumagawa ka ng masama tapos gagawa ka ng isang mabuti, mapapansin talaga yun, no? Charot. Pero talaga, ganun talaga yung observation ko palagi sa mga tao na yung paggagawa ka ng mabuti, pero paggagawa ka naman ng kahit isa lang na masama, nagiging iba na talaga yung description sa'yo. Pero pag yung lagi mong ginagawa is masama, tapos paggagawa ka ng mabuti is visible talaga yun siya sa mga tao na nakakasalamuha mo or ganyan, ganon. Tapos, di ba, si Mary is, siya yung andon, di ba, sa lahat ng mga nag-crucified sa kay Christ is, di ba, halos lahat doon is negative talaga yung mga comments na gusto ipako si Christ sa krus. Pero si Mary doon ay, siya lang talaga yung nanood doon na, yung parang yung sa loob niya talaga is masakit or yung God, yung parang, yung nandun siya yung crucified si Christ, and then nandun din siya sa tomb or sa libingan ni Kristo, tapos siya din yung pinakaunang nakasaksi ng muli ng pagkabuhay ni Kristo, at siya din po yung nagbalita sa lahat, nagbalita na si Kristo ay nabuhay. So, ang pinipinpoint po talaga ng topic natin no is, kahit gaano tayo kamakasalanan, ay hindi yan rason para ilayo natin ang ating sarili sa Panginoon, kundi dapat tayo ay mas lumapit pa sa Kanya at maghingi ng kapatawaran para po tayo ay mapatawad. So, sino pa po ang may idaragdag na insights or karagdagan po? Yung kasi masyado narinig.
Ayan, thank you, sister. On ka lang ng cam pag ikaw ang presider. Yan. So, ngayon, tama yung mga punto mo, no? May naalala ko na sabi ay, he who has been forgiven much, loves much. Yun daw, malaki ang kasalanan at napatawad. Siya din yung malaking magmahal. Yan. Diba? So, si Mary, na kung ikukumpara natin sa mga disciples ni Christ during that time, Mary accounts herself as the most sinful one. But, nakita natin, no? She has shown great love for Jesus. Siya yung nag-spend ng very expensive bottle of perfume just to wash the feet of the Savior. And siya rin yung talagang nakatutok siya kay Kristo hanggang sa mamatay ang Panginoong Jesus at ang aga-aga niyang bugumising para puntahan ang Panginoong Jesus. And makikita din natin na talagang si Mary ay sobrang devoted. Sobrang devoted. So sa atin, ngayon, kapag nakakita tayo ng mga tao na para bagang, ay, sobrang laki na talaga ng kasalanan nito. So sa lesson natin, sa halip na itaboy natin sila palayo sa Panginoon, our duty is to lead them closer to Jesus. Kasi isipin natin si Mary, pagka itong taong ito ay na-experience niya ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos through Jesus Christ, kapag nakilala niya ang Panginoong Jesus, katulad ni Mary, magdadala din siya ng maraming tao sa paanan ng Panginoong Jesus. Good evening, it's Brother Rob here. Have we got time for a comment? Go ahead. Okay. So from this devotional, I see, and the similar case with me and with all humans, we have the struggle with sin, and I think it's fairly clear from Mary's case that she was struggling. She was struggling, knowing that she was a great sinner, but also the fact that she was struggling against Satan and her own evil tendencies. And so Jesus knew that if he was to rebuke her, she would give up this determination to see the purity of what he was offering her. He was offering her, or she could see that he was the Son of God, the Messiah, and the way of life. And but she still had this struggle. And I just want to illustrate another example, and that was Judas. If you remember, Judas was a deep sinner as well, and he went on to sell Jesus and betray him. And yet Jesus, if you look at Ellen White's writings, Jesus didn't rebuke openly Judas.
So he combined a number of tactics. One of them was patience, repeated warnings. There was subtle, soft warnings and gentle rebukes and opportunities to confess. And so in this circumstance, we see the struggle that each one of us has under the control of sin. And yet God has sympathy. Jesus sent his son to die and to tell us and relate to us what the cost of sin means and the struggle that we face. And if we only can look to the cross and see that Jesus is offering us hope, something better. And so that this is a beautiful story that Mary was redeemed from her, seven, the demons that possessed her, but she was a deep sinner, and yet she looked in faith, and she was um, able to have Jesus' confidence in her, and she was, as we understand it, she was saved and very, very close to Jesus. That's my comments, but this illustration is grace extended to each one of us, even Mary and Judas. Thank you. Thank you po, brother. Thank you so much, Brother Rob, for your insights. At sino pa po ang maidaragdag? So, kung wala na pong insights or karagdagan, pwede na po tayong dadako sa ating closing song at closing prayer po ni Brother Ben Estare.
Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po'y muling nagpapasalamat sa gabing ito at kami po'y binigyan nyo ng napakagandang aral at upang amin pong maihingi ng patawad ang aming mga kasalan, kagaya po ng amin pong pakinggan na mensahe at kailangan po namin ihingi ng paumanhin, patawad ng aming mga kasalanan. At uh, ganoon din po na kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami po inyong binabantayan araw-araw at ganoon din po na inyo pong binibigay ang aming pangangailangan upang kami po ay makapagsilbi sa inyo. At sana po tulungan nyo kami araw-araw, patuloy nyo po kaming tulungan upang amin pong magawa ang aming mga tungkulin at amin pong maipahayag ang inyong salita. At patawarin nga po kami sa aming mga nagawang kasalanan. At ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Bakit? Amen. Join po sa Zoom at saka sa ating FB Live. Saka din po, thank you din po sa mga nag-part ngayong gabi at inaanyahan ko po kayo bukas AM po ng umaga at evening po. Maraming salamat. Thank you, Kuya Ben.